Dito kasi sa lugar na to, bawal mag-video-video, kahit picture, lalo na pag hindi ka taga rito. Pero ang talagang naging dahilan, magandang araw mga kabayan. Welcome po sa bago nating channel. Doon sa mga dati nang nanonood sa mga video ko doon sa dating channel, siguro naman na kilala nyo na ako at alam nyo na rin kung ano yung content natin. Pero para po doon sa mga bago lang na ngayon lang manonood, magpapakilala po muna uli ako. Tawagin nyo na lang po akong Kuya Bong. Isa po akong OFW dito sa Africa. Ang magiging content nga pala natin, kagaya pa rin nung sa dati. Ang mawawala nga lang yung sa automotive. Bali, itutuloy ko pa rin yun, pero sa ibang channel na lang. Gagawa ako ng ibang channel na puro sa automotive lang. Dito, yung kung ano yung buhay ko dito sa Africa, yung kultura nila dito, at yung klase ng pamumuhay dito sa lugar na to. Pero bago po tayo magpatuloy, baka naman pwedeng pa-subscribe po yung channel natin. At kung sa Facebook ka naman nanonood, baka pwedeng paki-follow at paki-share na din para makita po ng iba nating mga kababayan. At ito naman nga pala yung compound namin. Mapapansin nyo dito, maaliwalas, presko. Maganda naman dito sa loob ng compound. Kaya nga lang, dito, boring. Dahil dito sa lugar na to, wala kang mapapasyalan dito. Hindi kagaya ng mga ibang lugar na pinupuntahan ng mga OFW. Kapag weekends, pwede kang mamasyal, merong mga mall. Dito sa lugar na to, wala. Doon sa capital city meron, pero madalang din. At hindi magandang mamasyal kahit doon sa capital city. Merong lugar na mga pwedeng puntahan doon sa capital city, hindi dito. Yung malapit sa may Nile River. Meron doong mga parang mga bar, mga ganon, mga hotels yun na pag weekends merong mga nagpe-perform. Kaya ang alam ko doon sa capital city, yun ang mga magandang pasyalan kapag weekends. Pero dito sa amin, wala talaga. Dito ka lang talaga sa compound. At pag gabi, hindi rin kami pwedeng lumabas. May karapyo kami. Kailangan alas 7 pa lang, nandito na kami sa loob ng compound. Paglabas naman sa may compound namin, mapapansin na agad yung itsura ng paligid dito. Mahirap na lugar lang talaga. Ganyan lang itsura. Kahit sa Kabayanan na mismo, ganyan lang din ang itsura. Walang sementadong kalsada dito. At siguro napansin nyo rin yung title ng video natin ngayon na kung bakit nawala yung dati kong channel. At kaya naisipan ko rin ituloy dahil marami yung nagtatanong, marami yung mga nagtataka, mga tumawag sa akin yung iba mga nag-message na tinatanong nga nila ano daw yung nangyari, bakit nawala yung channel ko. Para nga pala doon sa kaalaman ng mga ngayon lang nakapanood sa atin, yung kasing dating channel ko, bago ko dinilit yun, medyo marami na tayong mga follower. Kaya nung itinigil ko nga, marami talaga yung nagtaka. Dito kasi sa lugar na to, bawal mag video-video, kahit picture, lalo na pag hindi ka taga rito. Pero ang talagang naging dahilan, dun sa trabaho namin. Dahil dun sa trabaho namin, dito sa pinapasukan ko, bawal ding mag-post nung makikita yung logo o kahit yung mga sasakyan namin dyan, yung plate number. Bawal i-post yun. O kahit yung mga t-shirt na may tatak. Basta may makitang logo kung nasaan kami, kung saan kami nagtatrabaho, bawal daw yan dito. Ang nangyari kasi, nakita na nun sa headquarters namin yung mga video ko. Kaya gabi yun, tinawagan ako ng isang manager na i-delete ko na daw yung mga video. Kaya naobliga ako
i-delete na lang yung buong channel na yon. Dahil sa dami ng mga video, hindi ko na maiisa-isa, hindi ko na pwedeng piliin. Dahil nung ora mismo na yon, sinasabi na i-delete ko daw yung mga video. Ang videos ko sa YouTube nasa 900. Kaya no choice ako. Madalian, dinilit ko na lang yung channel. Kaya nawala yung channel ko. Ang talagang pinagmulan, hindi sa post ko. Dahil merong isang video na kaming dalawa nung kasama ko ang naroon sa video. Pinost niya yon. Madami kasi siyang mga accounts sa Facebook, sa TikTok, marami siya. Yung video na yon nag-viral ng gusto dito sa bansa na to. Kaya napakarami daw talaga nakapanood. Yun ang nakita nung sa opisina namin, doon sa headquarters namin. Napakaraming nakapanood. At yung mga may posisyon, itinatanong daw kung sino yung mga tao na yon na nasa video. Kaya nung nakita nung isang manager, nakakilala ako. Nung gabi na yun mismo, winarningan ako. Sinabihan ako na i-delete ko na daw yung mga video. Yung video na yun kasi, ang nakita, yung plate number nung sasakyan namin. Nasa gawing likuran kami nag-video ni James. Yung pinabounce niya yung gulong, tsaka niya isinakay doon sa sasakyan. Kaya nga lang, dahil nasa gawing likuran, kita yung plate number. Kaya yun ang naging problema. Kaya hinahanap na lahat, yung pati yung mga ibang video. Yung mga ipinopost ko naman sa YouTube, sa Facebook, alam ko madalang lang yung nakakapanood sa mga taga rito, lalo sa mga kasamahan ko. Kahit kay James, kila Onek, sinasabi ko sa kanila na huwag i-share sa mga taga rito. Dahil nga alam ko na posibleng mangyari yon, na kapag nag-viral dito sa lugar na to mismo, magkakaroon ng problema yan. At nangyari nga, pero hindi dun mismo sa mga video ko. Si James ang nag-post. Pero alam ko naman hindi kasalanan ni James yun. Inaasahan ko na rin yun na mangyayari talaga. Pero pati si James nanghihinayang dahil yun ang kaisa-isa niyang video na nag-viral daw talaga ng gusto. Sikat na sikat siya dito. Kaya nga lang, apektado pati ako. Kaya yun ang naging problema. Pero okay na lang din yun dahil mas importante yung trabaho ko kaysa sa ma-terminate ako na ipilit ko pa rin hindi i-delete yun. Okay na lang yun, gagawa na lang kakukulit ng bago. At alam na namin kung ano yung mga dapat iwasan. Dapat iwasan yung mga logo, pati yung pagbabanggit kung anong lugar to. Mas mainam hindi sabihin. Kaya doon sa mga magtatanong, sasagutin ko na lang po doon sa mga comments. Yan po yung istorya kung bakit nawala yung channel natin. At yan lang po muna sa ngayon. Hindi ko na muna habaan yung unang video natin para lang malaman ng mga nakasubaybay kung ano na ba yung nangyari, bakit nawala. At babalik po ulit tayo. Sana po subaybayin nyo rin yung mga gagawin pa natin mga video. At maraming salamat po doon sa mga nakasubaybay sa atin. At doon sa mga ngayon pa lang nakapanood, baka naman pwedeng paki-subscribe na din po. At kung sa Facebook, paki-like, follow at paki-share na rin po. Maraming salamat po sa inyo lahat.